Ate Doray, ang ganda ng bulaklak ko. Nakangiting sabi sa kanya ni Amara, ang bata na nakatira sa katabing bahay nila. Napangiti si Doray at dinampot ang bulaklak ng gumamela. Mas lalo siyang napangiti. Hindi naman nila pinitas yun sa bakuran na nadaanan nila, pero baka may ibang pumitas at basta nalang itinapon. Halika na Amara, baka mapagbintangan pa tayo rito na tayo ang pumitas. Inakbayan agad ni Doray ang bata. Inilagay niya naman sa kanyang tenga ang bulaklak. Napangiti ulit si Amara. Wow, Ate Doray, bagay po sa inyo. Mahina naman siyang tumawa. Talaga? Maganda? Sayang ang buhay ng bulaklak para itapon lang. Dapat ginagamit sa magagandang bagay. Masaya si Doray ng araw na yon dahil birthday niya na bukas. Mag-iimbita siya ng ilang kaibigan at maghahanda ng kaunting putahe ang kanyang ina na si Laida. Hindi naman kasi nila kaya ang malalaking debut party katulad ng mga dinaluhan niyang party ng mga kaklase niya. Sa wakas, 18 years old na siya. Parang kailan lang katulad siya ni Amara na bata pa lang noon at kung saan-saan gumagala. Ililibre kita ng ice cream bago umuwi. Salamat kasi sinamahan mo akong bumili ng bagong dress. Saad ni Doray. Tuwang-tuwa namang tumalo ng bata. Habang naglalakad sila sa basang kalsada, bigla na lamang may mabilis na sasakyang dumaan. Napapikit sila pareho ni Amara nang masabuyan ng maruming tubig sa kalsada. Buwisit naman! Mahina niyang usal. Wala man lang pakialam ang sasakyan at basta na lang tumuloy. Hindi man lang huminto para tingnan ang napirwisyo. Grabe naman yun Ate Doray! Ang dumi na natin! Saad ni Amara. Nang tingnan ni Doray ang dress niya na nasa plastic, parang gumuho ang mundo niya. Hindi pwede to. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Hala, Ate Doray, kitang-kitang mancha ng putik. Paano na yan? Birthday mo na bukas. Napabuntong hininga si Doray. Lalabahan ko na lang. Sana matanggal to. Puti pa naman. Masama niyang tiningnan ng kotse. Kinabisado niyang plate number para kung makita niya ulit, masingil niya sa kawalan ng konsiderasyon nito. Pamilyar ang sasakyan pero hindi niya lang matandaan kung saan niya nakita. Oh, anak, anong nangyari dyan sa'yo? Bakit mo nilalabhan ang dress na binili mo? Bago yan na. At bakit ang daming putik? Sunod-sunod na tanong ng kanyang ina. Sumagot naman siya kaagad. Kanina po kasi habang naglalakad kami ni Amara, may sasakyan pong dumaan sa tapat namin. Walang pakundangan, kaya heto po naputikan kami. Nadamay pa tong damit ko. Hindi ko nga po alam kung paano ko tatanggalin. Kinuha ng nanay niya ang damit. Ako na rito. Talaga naman, oo, magpahinga ka na. Ako nang magpapaputi nito, Doray. Birthday na birthday mo bukas, pero ito at naglalaba ka. Napangiti naman si Doray at nawala ang pagka-bad mood sa araw na yon. Excited na po ako para sa birthday ko bukas, Nay. Ngumiti ito, subalit kumunot din ang noo sa pag-aalala. Sigurado ka ba talaga na okay ka lang, Doray? Ayokong isipin mong hindi sapat ang handa natin bukas. Baka mapahiya ka sa mga kaibigan mo. Alam ko namang medyo may mga kaya sila. Kasi kapag iniimbitahan ka sa mga debut party nila, talagang party at nagsusuot sila ng gown. Alam kong gusto mo ng mas malaki, mas ingrande, pero wala tayong pera. Ito lang ang kaya kong ibigay sa'yo, anak. Pasensya na. Marahan nang umiti si Doray at humakbang palapit sa palanggana. Nay, perpekto po ang magiging selebrasyon ko para bukas. Hindi mo po kailangang humingi ng pasensya. Masaya na po ako doon. Saka alam naman po ng mga kaibigan ko na hindi naman po katulad ng kanilang dadaluhan nila bukas. Opo, nangangarap din po ako ng malaki at engranding party. Halos lahat naman po yata ng mga tutungtong sa edad ko, gusto rin po yon. Pero alam ko rin naman po na mahirap lang tayo at imposible yon. Kaya hindi na po ako umaasa. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Pero mas deserve mo sana ang ganoon, anak. Gusto kong bigyan ka ng tamang debut tulad ng ginagawa ng ibang mga babae. Pero hindi ko kayang bumili kahit isang disenteng cake para sa'yo. Ang mabibili ko lang na cake bukas, dyan lang sa bakery sa kanto. Tila may kumurot sa puso ni Doray nang makita ang sakit sa mga mata ng kanyang ina. Nagpapasalamat na po ako doon, Nay. Wala na po ako ibang gusto. Simula nang mawala si tatay, ikaw na po ang bumuhay sa amin ni na Kuya Banoy at Ate Jeng.
Naiintindihan ko po ang hirap ng buhay, kaya hindi ko po kayo pipiliting magbigay ng hindi niyo po kaya, Nay. Pinagmasdan niya ang pagod na kamay ng kanyang ina. Ang mga kalyo mula sa mga taon ng pagsusumikap nito. Kung ano-ano nang pinapasok na trabaho para mabuhay lang silang tatlo. Medyo bata pa ang kanyang ina, pero dahil sa dami ng responsibilidad, napapabayaan na minsan ang sarili. Kaya hanggat kaya niya itong tulungan, gusto niyang tulungan. Sa kanilang magkakapatid, si Doray lang naman ang maaasahan. Si Kuya Banoy, kahit panganay, palaging tropa ang kasama at iniisip. Si Ate Jeng naman, may sakit na epilepsy at alagain din kung minsan. Ayaw niya nang dagdagan pa ang alalahanin nito. Ayaw ni Doray na sa simpleng bagay na yon, umukit pa ang pag-alala ng kanyang ina. Pasensya na, Doray. Nais ko lang na bigyan ka ng higit pa. Saad nito at hinawakan ng kamay niya. Nagtatrabaho ako ng husto at palagi kong sinisikap na hindi nyo nararamdaman na nahihirapan tayo. Ngunit minsan parang nabibigo pa rin ako. Ang hirap-hirap pala talaga kapag wala ang tatay ninyo. Hindi ko alam kung paano ko ibibigay sa inyo ang lahat. At paano isasabay ang paggabay sa inyo ng tama. Lumuhod si Doray sa tabi ni Laida. Nay, hindi mo po ako binigo. Huwag mo pong sabihin yan. Hindi ko po kailangan ng engranding party o magarbong damit o mamahaling dekorasyon. Wala po kayong kahit na anong pagkukulang para sa akin. Nagpatuloy si Doray. Kasama ko lang po ang pamilya ko. Yun lang po ang hinihiling ko. Maaring wala po tayo pero at least magkakasama po tayo. At yun po ang mahalaga sa akin. Bahagyang nabasag ang boses ng kanyang ina habang nagsasalita. Gusto ko lang maramdaman mong espesyal ka, Doray. Deserve mong maramdaman na parang prinsesa ka sa birthday mo. Sa inyong magkakapatid, ikaw ang pinakamabait at laging nakaalalay sa akin. Dahan-dahang inilagay ni Doray ang kamay sa kanyang ina. Pakiramdam ko po, espesyal ako dahil sa'yo. Tama na po Pagmamahal niyo po sa amin ang nagparamdam na espesyal kami. Walang pakialam si Doray. Naiintindihan niya ang bigat ng mundong dinadala ng kanyang ina. Marami na silang pinagdaanan, ngunit naroon sila sa besperas ng kanyang 18 taong kaarawan na nagpaplano ng isang selebrasyon na tila maliit sa iba, ngunit para kay Doray, sobra-sobra na talaga. Pinunasan nito ang tumulong luha. Hindi ko alam kung paano ka naging ganitong napakabait sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan natin. Pero proud na proud ako sa'yo. Yumuko si Doray at hinalikan ang noo ng kanyang ina. Ipinagmamalaki ko rin po kayo. Salamat po sa lahat. Ang kaarawan ko po, gaano man kaliit, ang magiging pinakamagandang mararanasan ko. Nang dumating ang araw ng kaarawan niya, naging masaya naman siya. Natuwa rin naman ang kanyang mga kaibigan. Binigyan pa siya ng mga regalo kahit hindi na kailangan. Kaya nang umalis ang mga ito, todo ang pasasalamat nila sa mga dumalo. Pagkatapos noon, nagbalik na ulit sa dating routine ang mga buhay nila. Malapit na siyang matapos sa high school. Hindi niya sigurado kung kaya niya pang mag-college. Subalit okay lang naman sa kanya kung hindi. Kukuha na lang agad siya ng vocational course para magkaroon agad ng trabaho. Masyado rin kasing mabigat para sa kanila ng nanay niya kung pipilitin niyang magkolehiyo. Nahihiya rin siyang buksan ng usapin sa kanyang ina dahil baka isipin na naman ito ng sobrang lala. Nay, saan po kayo pupunta? Magwawalis po kayo sa kalsada? Tanong ni Doray. Umiling naman ito. Hindi anak, pupunta ako kay Mrs. Guevara. Maglalaba ako ng mga damit sa kanila. Kumunot ang kanyang noo. Hindi po ba tuwing Biyernes at Linggo po kayo pumupunta ron para maglaba? Tumango naman ito. Oo, Doray. Pero mas marami kasing dapat labahan ngayon. Nag-out of town ang pamilya nila kaya maraming maruruming damit. Ibinaba agad ni Doray ang libro. Sasama po ako. Tutulong po ako sa inyo. Wala naman po akong pasok. Sigurado ka ba? Magpahinga ka na lang dito. Mapapagod ka lang doon. Sabi ng kanyang ina. Pero tuloy-tuloy lang si Doray sa pag-iipit ng buhok. Nay, kung sabihin ko po kayang kayo na lang po ang magpahinga at ako na lang po ang pupunta, baka mapagod ka lang. Natawa naman ang kanyang ina. Pilosopong bata. Sige na nga, halika na. Dalhin mo ang payong at baka umulan. Ngiti-ngiti naman siyang sumunod kay Laida. Nandoon naman ang kuya niya sa bahay kaya may kasama pa rin ang kanyang ate. Nang maabutan niya si Laida,
mabilis siyang kumapit sa braso nito. Kahit dalaga ka na, ang hiling mo pa rin humawak ng ganyan sa akin, sabi ng kanyang ina. Napangiti naman si Doray. Siyempre, Nay, nasanay na po ako. Saka bunso niyo po kaya ako. Mas malambing po ako sa lahat ng mga kapatid ko. Kahit po yata magkaroon ako ng asawa, hindi po ako titigil sa pagkapit sa braso ninyo. Bahagya naman siyang sinagi ng kanyang ina. Nag-18 ka lang, gusto mo na agad mag-asawa? Mahina siyang tumawa. Nay, hindi po. Example ko lang po yun. Saka hello, hindi po ako mag-aasawa hanggat hindi ko po kayo nabibigyan ng maayos na buhay. Gusto ko po mapagawa natin ang bahay natin kapag nagkaroon na po ako ng trabaho. Biruin mo, Nay, parang lahat ng kapitbahay natin umasenso na at nakapagpaayos na ng bahay. Tayo na lang po ang may mga trapalpat, walang pintura ang bahay. Kahit man lang po sana mapalagyan ko muna ng tiles ang sahig natin sa CR. Gusto ko po tumigil ka na sa pagtatrabaho kasi ilang taon na po kayong mag-isang nagtataguyod sa amin. Kaya gusto ko po kapag nagkatrabaho na ako, tambay na lang po kayo sa bahay. Doray, panimula ni Laida na may halong pag-asa at pag-aalala ang boses. Naisip mo na ba kung ano ang gusto mong gawin pagkatapos ng high school? Baka gusto mong mag-college? Nag-alinlangan si Doray na sagutin ang tanong ni Laida. Noon pa man ay pinangarap niyang makapagkolehiyo, ngunit alam niya namang malupit ang katotohanan. Bumaba ang tingin niya sa maalikabok na daan. Nahihirapan si Doray na sabihin ang bigat ng kanyang mga iniisip. Gusto ko pong magkolehiyo, Nay. Mahina niyang sabi at halos pabulong na. Pero hindi po pwede. Wala po tayong pera. Naisip niya nung una na baka pwede pa. Baka mapilit nilang makapagkolehiyo siya. Pwede siyang maging working student, pag-aralin niya na lamang ang kanyang sarili. Subalit kapag nakikita niyang nahihirapan ang kanyang ina, parang gusto na lang ni Doray saluhin lahat ng sakit na iniinda nito kapag pagod na. Kaya kapag nakatapos siya sa high school, sinabi niya noon sa kanyang sarili, gusto niyang magtrabaho agad para saluhin ang mga responsibilidad ni Laida. Huwag kang mag-alala, Doray. Malumanay na sabi ni Laida at inabot ang kamay niya para pisilin. Susubukan ko. Gagawa ako ng paraan para mapag-aral ka sa kolehiyo. Mas magsisikap ako kung kinakailangan. Napahinto si Doray sa kanyang kinatatayuan. Humigpit ang hawak niya sa payong. Hindi niya kayang isipin na ang kanyang ina magtatrabaho ng mas mahirap kesa sa dati. Punong-puno na nga ng kalyo ang mga kamay nito. Nakikita na ni Doray ang pagod sa mga mata ni Laida. Hindi po, Nay. Wag na po. Sabi ni Doray na umiiling. Ayoko po nang mas lalo pa po kayong mahirapan ng dahil sa akin. Ayokong dumaan ka pa po sa paghihirap ng dahil sa akin. Ang goal ko po, makapagtrabaho na po agad. Kukuha po ako ng vocational course para mas mabilis. Tumingin si Laida sa kanya na may pagtataka sa mukha. Pero mas deserve mong magkolehiyo pa, Doray. Napakalaki ng potensyal mo. Ayaw mo ba talaga? Gusto naman po. Sabi ni Doray, mahina pero determinado ang boses. Pero hindi po yun ang importante sa akin ngayon. Nakikita ko kung gaano kahirap, Nay. Alam ko po kung gaano kayo nahihirapan. Tingnan mo nga po, Nay. Ang dami nyo ng uban. Palagi na rin pong sumasakit ang likod ninyo at sa kondisyon po ni Ate Jeng. Marami po tayong dapat isipin. Napabuntong hininga si Laida. Sigurado ka ba talaga, anak? Punong-puno ng luha ang mga mata ng kanyang ina nang tumango siya. Ngunit sa sandaling yon, hindi niya lang talaga kaya maging makasarili. Pinipili niyang pasanin ang ilang pasanin para pagaanin ang mga paghihirap ng kanyang ina. Napailing si Laida. Kung tumutulong na sana ang Kuya Banoy mo, hindi sana ganito. Napabuntong hininga si Doray. Hayaan niyo na po yun. Hindi na po ako umaasang may maaasahan pa kay Kuya Banoy. Ilang taon na, wala pa rin sa hulog ang utak. May mga pagkakataong gusto niyang sigawan si Kuya Banoy. Panganay ito at lalaki pa, at sana man lang tumulong na agad sa kanilang ina. Hindi naman obligasyon ng kanyang kapatid na saluhin ang responsibilidad ng nanay nila. Para kay Doray, kaunting konsiderasyon lang dahil wala namang ibang ginawa ang kanilang ina kundi ang magtrabaho ng magtrabaho. Pero ang kuya niya, walang ibang ginawa kundi ang maging tambay.
Nasa tamang edad na pero parang wala pa rin desisyon sa buhay. Palamunin pa ng nanay nila, kaya ayaw na ayaw niya talaga sa mga ganoong lalaki. And speaking of tambay at parang mga walang kwentang lalaki, mukhang may dadagdag sa listahan. Teka, kilala ko tong sasakyan na to ah. Kumunot ang noo ni Doray at hinawakan ng sasakyan na nasa garahe. Parang gusto niya na agad gasgasan. Lumingon naman ang kanyang ina. Bakit anak? Anong problema? Itinuro ni Doray ang sasakyan. Eto po ang sasakyan na nagtalsik sa amin ng putik ni Amara nung nakaraang linggo. Kaya rin po marumi ang bago kong biling bestida. Tumaas ang kilay ni Lyda. Talaga? Bago lang ang sasakyan na yan. Ang alam ko kay Clyden yan. Anak ng mga amo ko. Halika, magsimula na tayo. Kunin mo na sa loob yung mga maruruming damit. Ihahanda ko ng washing machine. Walang tao rito. Sabi ni Mrs. Guevara, si Clyden lang ang tao dito ngayon. Mga abala kasi sa negosyo, pati yung asawa niya. Hindi na lang inisip ni Doray ang tungkol sa sasakyan. Kung ganoon, sa anak pala ng amo ng nanay niya iyon. Tapos na rin naman, kaya hindi niya nagagawing big deal. Kaso, pagpasok niya, nawindag siya sa sobrang kalat, nasa sala pa lamang. Ano ba naman tong bahay na to? Bahay pa ba to o koral ng baboy? Kaya sa halip na kunin agad ang maruruming damit, bahagyan niya munang nilinis ang sala. Dinampot niya lang ang mga nagkalat na plastik, mga damit at mga bote ng alak. Parang dinaanan ng bagyo ah. May mga uminom siguro dito kagabi. Saad niya at inilagay sa lababo ang mga plato. At ano to? Ang pagkain may tsinelas na nakasawsaw? Ang dudugyot? Naisip niyang mamaya na lang siya magwawalis. Kukunin niya muna ang tray ng mga maruruming damit. Tinawag na kasi siya ni Lyda. Kaso bago pa siya makaalis, bumukas na ang isang pinto ng kwarto sa ibaba. Sino ka? Anong ginagawa mo sa loob ng bahay ko? Inaantok pang tanong ng binata sa kanya. Umawag naman ang bibig ni Doray. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Nabitiwan niya ang tray nang makitang brief lang ang suot nito. Malakas siyang napasigaw. Mukhang sakalang na-realize ng binata ang tanging suot nito. Mahina itong napamura at sinarado agad ang pinto. Nagmamadali namang pumasok ang kanyang ina. Anong nangyari? Bakit bigla kang napasigaw? Nag-aalalang tanong ni Lyda. Mabilis ang paghinga niya at nanlalaki ang mga mata. Nay, kasi may daga. Malaking daga po. Opo, yun po. Kaya napasigaw po ako. May narinig siyang tawa sa loob ng silid dahil may awang yun ng kaunti. Mas lalong nag-init ang kanyang mga pisngi. Yumuko siya kaagad at pinulot ang maruruming damit. Nay, halika na po. Maglaban na po tayo. Nagmamadali niyang sabi at halos hilahin na palayo ang kanyang ina. Medyo natawa si Lyda. Akala ko kung ano na. Nag-alala rin ako at baka magising mo si Clyden. Mukhang may hangover yun. Naglasing na naman yata rito kasama ng mga kaibigan. Sinimula na nga ni Doray na paghiwalayin ang maruruming damit. Ano po yun, Nay? Pinapayagan siya ng mga magulang niyang mag-inom at dito pa po sa mismong bahay nila. Pagpasok ko po kanina, sobrang kalat sa sala hanggang kusina. Kaya po ako nagtagal kasi nilinis ko pa. Kilala niyo naman po ako. Nababanas ako kapag maraming kalat na nakikita. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Alam na yan ang mga magulang niya. Matanda na rin naman niyang si Clyden, kaso bulakbol nga talaga. Hindi matapos-tapos sa kolehiyo kasi puro barkadang inaatupag. Saka itong pagpapapunta niya ng mga kaibigan dito sa bahay nila, hindi siya nagpapaalam. Lagi rin nga namang walang mga magulang niya. Kumunot ang kanyang noo habang binabanlawan ang mga damit. Hindi maintindihan ni Doray. Parang nasa binata na ang lahat pero nakukuha pa rin magbulakbol. Kung siya yon, baka sobrang saya niya na at thankful sa mga magulang niya. Naibibigay ang lahat ng kailangan niya at wala na siyang mahihiling pa. Siya na lang talagang mahihiyang maging bulakbol. Nagkukusot na si Doray ng damit na hindi dapat ilagay sa washing machine nang lumabas si Clyden. Mabilis naman siyang yumuko at nagmadali sa pagkukusot. Halos magsugat na ang mga palad niya. Napansin niyo ng kanyang ina kaya pinigilan siya nito. Anak, dahan-dahan. Namumulan ang kamay mo, sabi ni Lyda. Huminga siya ng malalim. Sorry po. Ang hirap po kasing matanggal ng mantsa. Maya-maya narinig niya ang boses ni Clyden.
Sino pong kasama niyo, Aling Lyda? Anak mo po? Oo, Clyden. Si Doray, bunso ko. Nakapunta na siya dito dati pa pero mukhang ngayon lang kayo nagkita. Dahil kapag pumupunta siya rito, wala ka naman. Saad ng kanyang ina. Doray? Tanong pa ni Clyden. Doray lang? Ang pangit ng pangalan. Hindi niya na napigilang mapatingin sa binata. Ngumisi naman ito at humalukip-kip. Para bang satisfied na makuha nito ang atensyon niya. Tumawa naman si Lyda. Grabe ka naman sa anak ko, Clyden. Palayaw niya lang ang Doray. Ang ganda-ganda nitong bunso ko. Papayag ba naman akong pangit ang pangalan niyan? Maria Dorothy ang pangalan niya. Maganda pa kasi lumaking mabait ang anak ko. Yumuko ulit si Doray at nagkusot ng damit. Mabait siyang anak pero hindi niya yata kayang maging mabait na tao kay Clyden. Bigla niya na naman kasing naalala ang ginawa nito sa kanila ni Amara at sa dress niyang naputikan nito. Maria Dorothy? Mahinang usal ni Clyden. Mukhang mabait nga at matatakotin din sa malaking daga. Madali siyang magtimpi pero parang gusto niya nang batuhin ang sabot si Clyden. Hindi siya inosente. Alam niyang napakaberde ng pahayag nito. Ikaw lang naman ang hindi mabait. Hindi na napigilang sabi ni Doray. Kumunat ang noo ng binata. Anong ginawa ko sa'yo? Bahagya namang hinagod ni Lyda ang likod niya. Pasensya ka na. Ito kasing anak ko medyo may sama ng loob sa'yo. Natatandaan niya kasi na itong bagong sasakyan mo, natalsikan mo sila ng putik sa daan kaya umuwi silang punong-puno ng putik sa katawan. Pati yung dress niya na ginamit niya sa birthday nung nakaraan, naputikan din. Nagsalubong ang mga kilay ni Clyden. Hindi lang naman ako ang may ganitong sasakyan Napairap si Doray. Kabisado kang plate number mo. Di sige. Sorry. Labas sa ilong payata na sabi ni Clyden. Muli siyang tumunghay sa binata. Mas lalo lang siyang naiinis pero hindi niya ipinahalata. Seryoso niya lang itong tiningnan. Nakayuko ito sa kanila ng nanay niya na parang mga alipin at kung makaasta, akala yata ay kung sinong hari sa sariling palasyo. Ramdam ni Lyda ang inis niya kaya nang makauwi sila, agad siyang pinagsabihan. Alam kong naiinis ka sa nangyari, pero tapos na yon, kaya sana kalimutan mo na lang. Anak yun ang mga amo ko kaya hindi tayo pwedeng maging ganoon ang pakikitungo sa kanya. Sabi pa ni Lyda. Naningkit naman ang mga mata niya habang naghihiwa ng sibuyas. Sorry po, Nay. Medyo naiinis lang naman. Parang ang yabang po kasi kanina. O dahil ayaw ko lang po ng ganong tao na hindi pinapahalaga ng ginawa ng mga magulang. Parang ang yabang po kasi kanina. O dahil ayaw ko lang po ng ganong tao na hindi pinapahalagahan ng ginagawa ng mga magulang. Mapili si Doray sa mga kinakaibigan niya. Kapag hindi niya pareho ng mga pananaw, hindi na siya masyadong nakikipaglapit. Naniniwala kasi siyang kung sino ang kasama niya, ganoon din siyang klase ng tao. Kaya ang katulad ni Clyden, tipo ng tao na ayaw niyang makasalamuha. Napabuntong hininga si Lyda. Mabait naman yung si Clyden, anak. Ganun lang talaga yon. Alam mo ba, dati kapag nandun ako, inaabutan niya ako palagi ng pera kapag may iba siyang inuutos. Galante ang batang yun, anak. Mababait din sa mga matatanda. Umismid naman si Doray. Maniniwala po akong mabait siya kung pinapahalagahan niya po ang ginagawa ng mga magulang niya. Ang tao, malalaman kung anong klaseng tao kung ano po siya sa tahanan nila. At sa nakita ko lang po kanina, hindi na po siya mabait para sa akin. Natigil siya sa paghihiwa nang maalala niya na naman ang itsura ni Clyden kanina. Okay pa sana kung kahit nakasuot man lang ng shorts. Kaso, sa rip talaga, doon siya nawindang. May kapatid naman siyang lalaki, pero hindi siya sanay. Kahit barumbado naman ang kanyang kuya Banoy, hindi yun pabaya na makitaan. Lalo na at mga babae ang kasama sa bahay. Mahinang tumawa si Lyda. Bakit, anak? Sa uri ng tahanan lang ba nakikita ang ugali ng tao? Paano yung sa inyong magkakapatid? Naniniwala akong pantay-pantay at pare-pareho ang pagpapalaki ko sa inyo. Pero ngayong malalaki na kayo, magkakaibang ugali ninyo. Kaya sana wag mong husgahan agad si Clyden. Mabait naman talagang binatang yon, hindi mo palang talaga nakikilala.
Gayunpaman, hindi na rin naman siya masyadong napadalas sa pagpunta sa bahay ng mga Guevara. Kaya walang dahilan para makita muli ni Doray si Clyden. Tanging nanay niya na lang muna ang pumupunta roon. May pasok pa kasi siya at graduating na sa high school. Hoy, Doray! Sasama ka ba sa amin sa bagong milk tea shop pagkatapos ng klase? Tanong ni Liza at umupo sa tabi ng kanyang upuan. Hindi agad nakasagot si Doray sa kaklase. Gusto niya rin sana pumunta roon, ngunit may isang malaking problema. Wala siyang pera na panggastos. Pumasok nga siya kahit walang baon. Huling mga araw na lang ng pagpasok, kaya gusto niyang sulitin na yon. Hindi na kasi siya magiging estudyante sa susunod na taon katulad ng iba niyang mga kaklase. Pas ako, hindi ako makakasama, sabi ni Doray sa mga ito. Sige na Doray, nung isang araw ko pa gustong pumunta doon, saad pa ni Liza. Hindi komportable na lumipat si Doray sa kanyang upuan. Napilit talagang kanyang mga kaibigan. Kinagat niya ang kanyang labi at bumaba ang tingin sa mga kamay. Actually, wala akong pera ngayon. Wala akong baon. Mahinang sabi ni Doray. Kaya nga hindi ako bumaba ng recess, di ba? Nagtaas ng kilay si Liza at nagulat. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo sinabi? Wala ka palang baon. Sana sumama ka sa aming pagbaba at naibili kita ng pagkain. Napabuntong hininga si Doray. Okay lang. Ayoko naman na palagi nyo na lang akong nililibre. Hindi maganda ang pakiramdam ng kapatid ko kaninang umaga. Inatake na naman siya ng sakit niya. Kailangan namin gamitin ang pera namin para sa gamot. Nasa idinang sa akin. Kaya wala akong baon. Paliwanag ni Doray. Kaya naglakad lang din ako papunta sa school kanina. At saka hindi ako kumain ng break time. Kumain naman ako sa bahay bago umalis. Natahimik sandali ang iba niyang mga kaibigan. Ramdam ni Doray ang mga mata sa kanya at agad siyang nagsisi na sinabi niya pa. Hindi niya gusto ang magpaawa sa mga ito. Mga kaibigan niya ang mga ito pero ayaw niyang palaging humingi ng tulong. Teka, naglakad ka hanggang school nang walang pera? Ani Liza at hindi makapaniwala ang boses. Bakit hindi mo na lang sinabi sa amin? Sana nadalhan ka namin ng pagkain kanina. Namula ang mukha ni Doray. Ayokong ako yung taong laging tinutulungan dahil alam ko namang kaya ko. Gipit lang talaga kami ni nanay at palaging kinukulang. Ayokong sabihin kasi ayokong laging umaasa sa iba. Nahihiya ako. Umiling ang kanyang kaibigan. Doray, magkakaibigan tayo. Hindi mo kailangang mahiya o maramdaman na palagi kang pabigat sa amin. Gusto naming tumulong kapag kailangan mo. Oo, alam naming lahat na mahirap sa inyo ng nanay mo. O kaya, hindi ka makasabay sa amin. Pero hindi naman nababawasan ng tingin namin sa'yo, Doray. Wala kaming pakialam doon. Nagmamalasakit kami kasi kaibigan mo kami. Sa dami ng mga sinabi ng kaibigan ni Doray, talagang masaya na siya roon. Nilibre na lang siya ng mga ito. Kaya lang, nang nasa milk tea shop na siya, halos maibugan niyang milk tea nang makitang pumasok si Clyden. Nagtagpo agad ang mga paningin nila, kaya tinakpan niya ng buhok ang mukha niya. Hoy, Doray, okay ka lang? Anong ginagawa mo? Natatawang tanong ni Liza. Para kang multo dyan, ayusin mo ang buhok mo. Muli siyang sumulyap kay Clyden. Mabilis siyang napayoko at kunwari na hindi ito nakita. Paano bang hindi siya maiilang? Titig na titig sa kanya. Iniisip niya kung anong problema at bakit gano'n na lang kung makatingin si Clyden. Maya-may umalis na rin naman ito sa lugar na yon, kasama ang mukhang girlfriend nito. Maya-maya pa, may inilapag ng french fries ang isa sa mga staff sa table nila. Para kay Maria Dorothy daw po. Nagtanong agad ang kaibigan niyang si Liza. Sino pong nagpabigay? Ninuso ng empleyado si Clyden na kasasakay lang nito sa kotse. Siya po. Sabi niya po, ibigay ko raw po sa pinakamaganda dito sa table na to. Pangalan daw po, Maria Dorothy. At peace offering niya raw po para sa nagawa niyang kasalanan sa inyo. Mabilis na nagtilian ang kanyang mga kaibigan. Namula agad si Doray habang sinasaway ang mga ito. Nahihiya na siya dahil pinagtitinginan na sila. Huwag niyo ngang bigyan ng mali siya yon. Peace offering nga, diba? Anak siya ng amo ng nanay ko. May nagawa lang siya sa aking mali nung araw bago ang birthday ko. Saka hindi niyo ba nakita? Mukhang girlfriend yung kasama. Kaya huwag niyong bigyan ng mali siya.
Binibigyan nyo ng kulay, baka may issue pa kami. Sermon ni Doray sa kanyang mga kaibigan. Subalit pagkatapos niyang matanggap ang fries na yon, hindi na siya makatulog. Nagtataka siya kung bakit kailangan pa ng peace offering. At sa ilang buwan nilang nagkikita, parang huli na para humingi ng sorry si Clyden sa kanya. Pilit niya na lang kinalimutan yon. Ayaw niya nang mag-isip ng kung ano-ano tungkol kay Clyden. Pagkatapos ng graduation sa high school, wala na siyang ibang pinagkakaabalahan kundi ang pagpasok sa vocational course. Tumagal lang yun ng 6 months at housekeeping ang kanyang kinuha. Habang wala pang nahahanap na trabaho, siya na muna ang pumalit sa pagiging labandera ng kanyang ina sa mga Guevara. Sigurado ka na ba, anak? Pasensya ka na talaga. Sobrang sakit ng likod ko ngayon, parang hindi ko kayang kumilos. Tumango siya habang nagpapalit ng damit. Ayos lang po, Nay. Para namang iba kayo sa akin. Sige po, alis na po ako. Huwag kang makikipagtalo kay Clyden, ha? Bili ni Lyda na tila alam na ang mangyayari kapag nagkita sila ng binata. Mahina naman siyang tumawa. Opo, hindi po. Kahit kasing taas ng Mount Apo ang inis ko sa kanya, magtitimpi po ako at hindi sasagot-sagot. Natawa naman din si Lyda. Sige, mag-ingat ka, ha? Kaso, sa sandaling nakarating na siya sa bahay ng mga Guevara, sinalubong si Doray ng isang magulong kapaligiran. Ang mga walang laman na bote ng alak ay nagkalat sa sahig, nakasalampak kung saan-saan ang mga kaibigan ni Clyden na mga bagsak sa kalasingan. Halo-halo na ang amoy at may mga suka pa kung saan-saan. Mga irresponsableng manginginom, usal niya at napaatras nang may matapakan siyang suka sa sahig. Bagamat hindi niya responsibilidad, alam ni Doray na wala siyang ibang magagawa kundi ang maglinis. Bumuntong hininga siya at ibinaba ang kanyang bag. Sinubukan niya munang linisin ang mga nagkalat na suka dahil talagang matindi na ang amoy. Namamaos pa ang boses ni Clyden. Biglang gumalaw si Clyden mula sa pagkakaupo nito sa sofa. Dahan-dahang bumukas ang mapupungay nitong mga mata. Napaungol ito at hinimas ang ilong. Napailing si Doray at mahinang nagsalita. Sige, inom pa. Sakit ng hangover, no? Naglasing kayo pero sana man lang inayos nyo ang mga pinagkalatan nyo. Kapag makalat ang paligid, mas nakakadagdag ng sakit ng ulo. Alam mo ba yon, ha? Bigla nitong pinulupot ang braso sa bewang niya. Mahina siyang napatili nang mapapatong siya rito. Ano ba? Tumawa lang si Clyden kaya malakas niya itong hinampas sa dibdib. Makahila ka? Close ba tayo? Sirang-sira ng araw ko dahil sa mga kalat dito. Mas lalo mong sinisira. Tumayo si Doray at tinuloy ang paglilinis. Umismid siya nang makita ng malapitan ang mukha ni Clyden. Maputlang mukha, magulo ang buhok at talagang amoy alak. Anong ginagawa mo? Mahinang sabi ni Clyden sa paus na boses at nasa likod niya na. Hindi mo kailangang maglinis. Hindi mo trabaho to, Doray. Nagpatuloy siya sa pagpupunas ng sahig. Ayos lang, Clyden. Nawiwindang din ako sa kalat. Hindi ako mapakali sa nakikita ko. Ang gulo-gulo. Hindi tama na iwan ng ganito. Tingnan mo nga, ang baho na rin. Gusto mo bang dumikit sa bahay niyo ang amoy, ha? Yuyuko pa sana siya para linisin ang suka sa sahig, pero hinila na siya ni Clyden. Ito nang naglinis at minadali pa, kaya siya nang umayos. Please, huwag mo nang linisin. Mga suka yun ng mga kaibigan ko. Saad ni Clyden, halos magmakaawa na. Tumaas naman ang isang kilay niya. Sino maglilinis? Ikaw? Kayo? Tingnan mo nga yung pagpupunas mo. Ni hindi ka marunong. Mas lalo mo lang kinakalat. Huwag mo nang gawin yan. Kami nang maglilinis. Sabi ni Clyden sabay sapo sa noo. Umiling si Doray. Hindi, nasimulan ko na. Bumalik ka na lang sa pagtulog at ako nang bahala. O kaya, ilipat mo na lang ang mga kaibigan mo sa mas komportableng tulugan para madali rin sa akin na maglinis dito. Sandaling tumigil si Clyden. Maliwanag na muli na gusto nitong makipagtalo, ngunit may isang bagay yata sa sinabi niya ang nagpatahimik dito. Pinanood siya nito sa ginagawa. Hindi ako sanay sa ganito. Sa paglilinis, ibig kong sabihin, ang mga kaibigan ko. Natigilan ito at sinulyapan ang mga kaibigan na nakakalat sa paligid. Hay, bisit! Magsigising na nga kayo! Hoy, bumangon muna kayo! Maglinis tayo ng mga kalat natin. Bilis! Walang nagawa ang mga kaibigan ni Clyden kundi tumulong sa paglilinis.
Nang maayos na ang lahat, bumalik si Doray sa iba pang bahagi ng bahay. Nanatili si Clyden sa tabi niya. Tahimik na nanonood habang nagwawali siya ng sahig at nililinis ang countertop. Matulog ka na rin. Bumalik sa pagtulog ang mga kaibigan mo. Ako nang bahala rito, sabi ni Doray. Napakagatlabi si Clyden at umayos ng tayo. Hindi. May kailangan ka pa ba? Tutulungan na kita. Gusto mo ba ng pera? Bibigyan kita mamaya. Bayad na rin sa paglilinis ng bahay. Umiling si Doray. Huwag na, tulong ko na lang to. Next time kasi kung magsasaya kayo ng ganito kalala, matuto kayong maglinis at maging responsable. Humalukip-kip sa tabi niya si Clyden. Sige, I'm sorry. Pero pagkatapos mong maglaba mamaya, dadagdagan ko pa rin yun. Mapapagod ka kasi naglinis ka pa rito. Isipin mo na lang na extra payment yon kasi gumawa ka ng trabaho para sa akin. Ganon din naman ang ginagawa ng nanay mo. Oo nga pala, nasan si Aling Laida? Sandali siyang lumingon sa binata. Masakit ang likod. Madalas niya na yung nararamdaman kaya ako na muna. Baka madalas mo ako makita dito kasi ako munang papalit sa trabaho ni nanay kapag hindi niya kaya. May hiya sa bawat tingin ng binata. Hindi na ito muling nagsalita pa. Hinayaan niya na lang. Natapos maglinis si Doray at lumipat sa kusina. Nagsimula siyang maghanda ng simpleng sopas. Nagluluto ako. Masakit pang ulo mo? Tumango si Clyden at parang batang nanonood. Sobra. Tanggalin mo. Biro niya rito. Napanguso naman si Clyden. Sama mo. Tumawa si Doray. Ako bang masama? Ako na nga naglinis ng mga kalat nyo. Well, anyway, nagluluto ako para mainitan naman ng mga sikmura nyo. Bakit pa kasi kayo inom ng inom? Anong masarap sa alak? Hindi naman masarap yan. Tingnan yung mga itsura nyo. Masasakit ang mga ulo nyo at mga mukha kayong zombie. Halata naman ang pagkaaliw sa mga mata ni Clyden. Masaya kasi ang moment. Ang daming nangyayari. Yun ang habol naming magkakaibigan. Tapos nagiging mga alaala namin kapag nahihimasmasa na. Napailing naman si Doray. Pwede rin namang sumaya ng hindi nagiinuman. Marami naman kayong banding na pwedeng gawin. Nang handa na ang sopas, inilapag niya yon sa harap ni Clyden. Eto, kainin mo, makakatulong to sa'yo. Kapag nagising ang mga kaibigan mo, bigyan mo rin sila. Lumapit si Clyden sa kusina at nakatingin sa kanya na may halong pasasalamat at hiya. Doray, salamat. Para sa lahat ng to. Hindi mo naman trabaho pero ginawa mo pa rin. Binigyan ni Doray ng isang maliit na ngiti si Clyden. Pasimple naman itong inabot ang mangkok ng sopas. Habang kinukuha ng binata yon, nakita niyang sinseridad sa mga mata nito. You're welcome, mahina niyang sabi. Basta ingatan mong sarili mo, Clyden. Paano kapag sa mga ganitong pagkakataon na walang girlfriend mo, walang mag-aalaga sa'yo? Saka ano ka, baby damulag na ibi-baby? Tumingin naman si Clyden sa kanya. Wala na akong girlfriend. Wala na. Maghahanap pa. Isa pa, wala akong naging girlfriend na naging maalaga. Pero sige, maghahanap na ako ngayon. Yung maganda, mabait at maalaga. Mahina siyang tumawa. Wala kang mahahanap. Pasaway ka kaya? May ngiti na rin sa mga labi ni Clyden. Kung hindi ako magiging pasaway, sa tingin mo, makakahanap ako? Nagkibit balikat si Doray. Tingnan natin. Habang pinapanood niya itong kumain ng sopas, napagtanto niya na mabait din naman pala si Clyden. Pangit lang talagang una nilang pagkikita. Gusto niya itong maging kaibigan, subalit ang binata, mukhang iba ang nais at siya ang gustong hanapin. Anong trip mo, Clyden? Pinagluto mo ako? Bakit sunog? Gulat na tanong ni Doray. Naglalabas siya ng araw na yon nang lumapit si Clyden dala ang merienda ni Doray. Sa harap niya, buong pagmamalaking nakatayo si Clyden. Ngumingiti-ngiti, parang batang nanalo ng premyo. Sunog ang pancake at may parte pang hilaw. Nakapormang smiley face pang sirup. Napakurap-kurap si Doray. Sinusubukan niyang iproseso ang pagkain nasa harap niya. Lumipad ang kanyang mga mata mula sa pancake patungo sa nagniningning na ekspresyon ni Clyden. Ikaw ang gumawa ng mga to? Tanong ni Doray at nagtataksil ang mahinang tawa sa kanyang boses. Lumawak ang ngiti ni Clyden. Oo, Doray, ginawa ko. Sana magustuhan mo.
Pinipigilan niyang hagikgik. At least, magandang plating, di ba? Napawi ang ngiti ni Clyden habang pinagmamasdan siya. Hindi niya na kasi napigilang malakas na tumawa. At kapag napapabalik ang tingin niya sa pancake na may smiley face, sumasakit na ang kanyang tiyan sa sobrang pagtawa. Bakit ka tumatawa? Alam kong sunog pero hindi naman to ganun kalala. Sana tikman mo man lang bago mo pinagtawanan, di ba? May himig ng pagtatampo ang boses ni Clyden. Gumugol ako ng maraming oras para lang maluto ito para sa'yo tapos pagtatawanan mo lang. Alam mo bang nakakasakit ka ng damdamin, Doray? Napatingin ulit si Doray sa pancake na halos umitim ang mga gilid at muling tumawa. Hindi niya magawang maging seryoso. I'm sorry, Clyden. Hindi ko lang talaga mapigilan. Masaya naman ako na ipinagluto mo ako ng pancake. Okay lang na may sunog. Kaso may parte din kasi hilaw pa. Akin na nga. Kakainin ko. Nagdilim ang mga mata ni Clyden at mabilis na inilayo ang plato. Wag na. Baka magkasakit ka pa sa niluto ko. Bigla na lang siyang tinalikuran ng binata. Mukhang nagtatampo talaga si Clyden. Hindi niya sinasadyang sakta ng damdamin nito. Bahagya tuloy siyang nakonsensya. Bumuntong hininga siya at sinundan si Clyden sa sala. Nakaupo ito sa sofa at nakanguso. Nakahalukip-kip pa na animoy batang nagtatampo. Nag-alinlangan si Doray, hindi sigurado kung paano ito lalapitan. I'm sorry, Clyden. Panimula niya. Hindi ko naman sinasadyang pagtawanan ka. Umiwas ito ng tingin. Ginugol ko ang lahat ng oras ko kaninang umaga sa pagluluto para sa'yo pero tumawa ka lang. Napakagatlabi si Doray. Sorry na nga, hindi ko naman alam. Next time, kung gusto mo ng pancake, ako na magluluto. Kumibot ang mga labi ni Clyden at kunot noo sa pagkadismaya. Nagluto ako hindi dahil sa gusto ko ng pancake. Hindi nakakatawa, Doray. Gusto ko talagang gumawa ng magandang bagay para sa'yo. Hindi ba pwedeng pahalagahan mo na lang? Kahit nagpanggap ka na lang na na-appreciate mo, hindi ba? Bumilis ang tibok ng puso ni Doray nang makita ang sakit sa mga mata nito. Malinaw na nagkamali siya. Pero bago pa siya makapagsalita, sumabog na si Clyden. Bakit hindi mo maintindihan? Naiinis na sabi ni Clyden. Ginawa ko ang lahat ng to dahil gusto kong makita mo ako. Para makitang nagbago ako at sinusubukan kong mas magbago pa. Ayoko nang maging parehong lalaki na nakilala mo nung una tayong nagkita. Ayoko nang uminom. Ayoko nang magulo. Gusto kong maging mas matino. At alam mong nakakatawa, Doray. Para sa'yo lahat ng yun. Nakatayo doon si Doray na nakatulala. Hindi niya maproseso ng maayos lahat ng sinasabi ng binata. Hindi niya maintindihan kung ano ang pinupunto ni Clyden. Napansin niyang nagsisikap kahit papaano na mag-aral si Clyden. Hindi na rin ito masyadong nagpapapunta ng mga kaibigan sa bahay. Hindi niya rin ito masyadong nakikita o naabutang lasing. Mas madalas na lang ito na bahay at school ang routine. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagbabagong yon, hindi mawala ang first impression ni Doray dito. Ang pagiging bulakbol at walang respeto sa mga ginagawa ng mga magulang para dito. Suminghap si Doray. Bakit mo nga ba ginagawa to, Clyden? Hindi kita maintindihan. Ginagawa ko ang lahat ng to dahil gusto kita. Patuloy ni Clyden. Mahina ngunit matindi ang boses. Unang kita ko pa lang sa'yo, attracted na ako. Ayoko lang pansinin ang nararamdaman ko dahil masyado kang mabait para sa akin. Kaso nung naging malapit tayo, nahihirapan ako. Parang kahit ano gagawin ko, magtagal lang ang tingin mo sa akin. Gusto kong magbago dahil alam ko ang mga tipo mo. Hindi magugustuhan ng mga katulad ko. Gusto kong makita mo na hindi na ako katulad ng dati. Sinusubukan kong ipakita sa'yo. Patunayan na may mga bagay din naman akong kayang i-offer sa'yo. Naninikip ang kanyang dibdib habang tinatanggap ang bigat ng pag-amin ni Clyden. Parang ayaw niyang maniwala na bigla na lamang itong magbabago. May duda pa siya sa mahabang sandali. Hindi makapagsalita si Doray. Hindi siya sigurado kung ano ang sasabihin, kung ano ang isasagot. Hindi niya alam na ganoon ang mararamdaman niya. Gusto kitang ligawan. Dagdag pa ni Clyden at matabang nakatingin sa kanya. Doray, papayagan mo ba ako?
Bumilis ang tibok ng puso ni Doray at nagugulo ang kanyang damdamin. Nahihirapan siyang magdesisyon. Inaamin niyang may nararamdaman siya para sa binata kahit kaunti. Yun ang alam niyang sigurado siya. Pero marami siyang plano sa buhay. Gusto niyang mag-abroad, makatulong agad sa nanay niya at hindi kasama ang pagkakaroon ng boyfriend doon. Marahang umiling si Doray. Ayoko. Hindi ako magpapaligaw sa'yo. Ayoko sa mga katulad mo na parang walang direksyon sa buhay, Clyden. Simula ng araw na yon, madalas nang umiwas sa kanya si Clyden. Hindi yata matanggap ng binata ang pagtanggi niya. Kahit madalas siya sa bahay ng mga ito, halos hindi na siya tingnan at kausapin. Hanggat kaya, umiiwas talaga. Bumalik lang din si Clyden sa dating gawain. Kung ano-ano na namang kabulastugan ang ginagawa, loob at labas man ng school. At si Doray, nagpapanggap lamang na hindi naaapektuhan sa mga ginagawa ni Clyden. Pero may mga pagkakataon talaga na hindi mapigilan ni Doray. Sa tuwing sinusubukan niyang makipag-usap kay Clyden, pinipigilan siya nito at talagang hindi siya pinapansin. Pero sa araw na yon, may sumabog sa loob niya. Seryoso ka ba talaga dito, Clyden? Tanong ni Doray at nahihimigan ang frustration sa boses. Hindi man lang kumibo si Clyden. Dahan-dahan, ibinaling nito ang ulo sa kanya. Malamig ang mga mata ng binata at halos hindi interesado sa mga sinasabi niya. Anong ginagawa mo dito, Doray? Mababa at pantay ang boses ni Clyden. Nakikialam ka na naman. Dapat si Aling Lyda ang labandera namin pero dahil hindi niya kaya, palagi na lang ikaw nandito. Kaya sige, sasabihin ko na lang sa mga magulang ko na maghahanap na lang ng ibang labandera. Napailing si Doray. Ganyan ka ba talaga? Natanggihan lang kita, aasta lang na parang patapon ang buhay mo? Dumaan ang sakit sa mga mata ni Clyden. Kung ganon, anong gagawin ko? Minsan na nga lang magseryoso, sinabihan pa akong walang direksyon sa buhay. Sa tingin mo, bato ako na hindi nasasaktan? Ha? Nagbago naman ako. Pinakita ko naman sa'yo yun, Doray. At alam ko magpapatuloy yun kung binigyan mo ako ng pagkakataon. Kaya huwag kang mangialam sa buhay ko na parang concern ka. Wala ka namang tiwala sa akin. Katulad ka lang ng mga magulang ko. Bumilis ang paghinga ni Doray. Nakikialam ako dahil tinatapon mo ang buhay mo. Nagiinom ka gabi-gabi. Pumupunta sa mga party at halos hindi ka na nakakapasok sa paaralan. Mas malala pa to. Anong gusto mo? Hindi ikaw to, Clyden. Hindi ito nakasagot ka agad. Hindi ko kailangan ng lecture, Doray. Wala kang karapatang sabihin sa akin kung anong gagawin ko sa buhay ko. Kumuyom ang mga kamao ni Doray. May pakialam ako, Clyden. Kaibigan kita at hindi ako pwedeng maupo at panoorin kang sirain muli ang sarili mo. At ano? Dahil sa akin? Hindi tama tong ginagawa mo. Nagbago ka na, di ba? Ikaw na rin ang nagsabi kaya bakit babalik ka pa? Tumigas ang ekspresyon ni Clyden. Hindi, wala kang pakialam. May pakialam ka lang siguro kasi anak ako ng amo ng nanay mo. Tinanggihan mo ako, naalala mo? Kaya tigilan mo ng pag-arte mo. Itigil mo ang pagpapanggap na parang may pakialam ka gayong ayaw mo naman talaga. Parang nadurog ang puso ni Doray. Pilit niyang pinipigilang hindi sumabog. Nang tinanggihan niya ito, mas lalo lang naging malinaw sa kanya na may damdamin na siya sa binata. Kaso marami siyang gustong gawin, marami rin siyang takot pagdating kay Clyden. Tila hindi pa siya makumbinse sa mga pagbabagong nakikita niya. Natatakot si Doray na baka magkamali siya. Baka masyado siyang madala sa nakikita niya kay Clyden ngayon at bigla na lang magsisisi sa huli. Mahirap ng buhay niya at natatakot lang naman siyang makapili ng tao na mas lalong magpapagulo sa kanyang buhay. Nagmamalasakit ako sa'yo pero hindi sa paraang gusto mo. Saad ni Doray. Tumayo si Clyden at nasa mukhang iritasyon. Hindi ko kailangan ng friendship mula sa'yo. Hindi kapag alam mo nang gusto ko simula pa lang. Paano ako mananatiling kaibigan mo lang kung gustong gusto kita? Hindi ko kaya yun, Doray. Nanginginig na ngayon ang boses ni Clyden. Alam mo kung anong gusto ko. Gusto kita, Doray. Baka nga higit pa. Gusto kong maging higit pa sa isang kaibigan. At tinanggihan mo ako. Kaya itigil mo ng pag-arte na parang nagmamalasakit ka ngayon dahil hindi ako mahalaga sa'yo. Alam mo, pa-fall ka rin.
Masyado kang mabait, masyado kang maalaga. Hindi mo alam, hulog na ako sa'yo. Hindi mo lang alam. Kaya nang tinanggihan mo ako. Ang sakit-sakit, Doray. Hindi ako nagpapanggap, Clyden. Mahinang sabi ni Doray. Umiling naman ang binata. Lubayan mo ako, Doray. Kung talagang nagmamalasakit ka, kung gusto mo talagang tumulong, kung gayon, lumayas ka sa harap ko. Huwag kang magpakita na akala mo nag-aalala ka. Dahil baka umasa na naman ako. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi ko kailangan ng pagkakaibigan mo. Wala akong kailangan sa'yo. Sinusubukan ko lang na tulungan ka, Clyden. Pabulong na sabi ni Doray. Namulang mukha ni Clyden sa pagkadismaya. Itigil mo ng pag-alala sa akin. Hindi nakakatulong sa akin ang ginagawa mo at ginugulo mo ang isip ko. Mas lalo mo lang pinapalala kung anong meron sa pagitan nating dalawa. Ipinilig ni Doray ang kanyang ulo. Hindi ko mapigilang mag-alala sa'yo. Naging malapit din naman tayo sa isa't isa. Pues, simulan mo na ngayong lumayo. Malamig na naman ang boses ni Clyden. Nagmamakaawa na ako. Lumayo ka na lang para makalimutan na kita, Doray. Para makalimutan ko tong nararamdaman ko para sa'yo. Sa loob ng mahabang sandali, walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Nakatayo roon si Doray, nakatitig sa lalaking dating puno ng buhay at unti-unti nang gusto ng pagbabago. Subalit hindi niya na makita ang taong yon at natatakot siya na baka siya nga ang dahilan sa lahat ng yon. Hindi na naghintay ng tugon si Doray. Tumalikod siya at naglakad palabas. Mabigat ang puso at hindi sigurado kung ano ang mangyayari sa kanila sa hinaharap. Ngunit isang bagay ang tiyak. Tila gagawin ni Clyden ang lahat para itulak lang siya palayo. Dahil sa tuloy-tuloy na ginagawa ni Clyden, hindi na siya nagulat nang magkaroon na naman ito ng problema sa school. At hindi na rin siya nagulat nang marinig ang mga magulang nito na galit na galit. Hindi ako makapaniwala, Clyden. Binagsak mo na naman lahat ng subjects mo. Alam mo ba kung gaano karaming pera at pagsisikap ang inilagay namin sa pag-aaral mo? Pangatlong beses na to. Hindi ka pa ba nagsasawa na maging estudyante? Lahat ng mga kabatch mo nun, successful na ngayon at ikaw na lang ang hindi. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo, Clyden? Matalas ang boses ng ina ng binata at puno ng pagkabigo. Umalingaw-ngaw ang boses ni Clyden. Magkahalong galit at sakit ang nahimiga niya roon. Yun ang unang beses na nakita niya kung paanong pakitunguhan ni Clyden ang sariling mga magulang. Sawang-sawa na kami sa'yo, Clyden. Boses naman ng ama ng binata. Matanda ka na at dapat gumagawa ng sarili mong buhay. Pero hanggang ngayon, nakastak ka pa rin sa mga pinagagagawa mo nang wala namang patutunguhan. Future mo ang pinag-uusapan dito, Clyden. Anong gagawin mo sa buhay mo kapag wala na kami? Oo, may kaya tayo pero lahat ng meron tayo ngayon, hindi rin magtatagal kung palagi ka nalang ganyan. Kung patuloy kang magiging ganito, isang araw, baka mamalayan mo na lang na mahirap ka pa sa daga. At kahit yung mga kaibigang sinasamahan mo, ituturing ka rin na parang basura. Papang, dami-dami mong sinasabi. Hindi na ako bata, okay? Alam ko yun. Hindi nyo kailangan na sabihin sa akin kung anong gagawin ko. Sigaw ni Clyden at lumalakas ang boses dahil sa frustration. Nadurog ang puso ni Doray. Isa pa yon sa ikinaayaw niya kay Clyden. Mahal na mahal ni Doray ang kanyang ina at malaki ang respeto niya rito. Kaya kung magkakaroon siya ng boyfriend, gusto niya rin sana ng taong marespeto sa mga magulang. Kaya ngayong nakikita niya si Clyden sa ganoong anggulo, parang nahihirapan siyang tanggapin. Sa tingin mo hindi ko sinusubukan, Papa? Sa tingin mo hindi ko alam ang ginagawa ko? Nanginginig ngayon ang boses ni Clyden. Wala kayong alam kasi wala naman kayo lagi dito. Bago pa makagalaw si Doray, umalingaw-ngaw ang tunog ng isang sapak. Napasinghap na lang siya. Bahagya siyang sumilip sa pintuan. Nagulat siya nang bigla na lang natumba si Clyden. Huwag mo na akong tataasan ng boses. Galit ang boses ng ama ng binata. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Maya-may umalis na rin naman ang mga magulang ni Clyden. Mukhang may mga trabaho ang mga ito at nagpunta lang talaga sa bahay para kumprontahin ang binata. Sandaling nag-alinlangan si Doray. Hindi sigurado kung dapat ba siyang makialam.
Ngunit ang pag-iisip kay Clyden na nag-iisa't nasaktan ang nag-udyok sa kanya na lapitan ito. Tahimik niyang binuksan ang pinto at pumasok sa sala. Nakaupo si Clyden sa sahig malapit sa couch. Nakadikit ang kamay nito sa pisnging may pasa at sugat. Halata pa rin sa mukha ng binata ang bakas ng pait at sakit sa sagutan kanina. Lumuhod si Doray sa tabi nito. Clyden, tulungan na kita. Gamutin natin yung sugat at pasa mo. Natigilan si Clyden at agad na lumayo sa kanya. Sabi ko huwag kang lalapit sa akin. Hindi ko kailangan ng awa mo. Umalis ka na. Kumirot ang puso ni Doray ngunit hindi siya nagpapigil. Inabot niyang first aid kit na nasa istante at sinimulang gamutin ang sugat nito nang hindi umiimik. Nararamdaman niya ang galit ni Clyden. Hindi mo kailangan gawin to. Saad ng binata. Pinapalayo na kita, di ba? Bakit palagi ka nalang ganito? Bakit parang pinapakita mo sa akin na parang mahal mo ko? Pero kapag kinukumpronta na kita, bigla ka nalang umaatras. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Doray habang pinupunasan ng dugo sa sugat sa pisngi nito. Alam niyang itinutulak siya nito palayo dahil natatakot siya. Natatakot sa mga bagay na hindi niya makontrol. Hinawakan ni Clyden ang kamay niya. Huwag mong gawin to. Tama na. Gulong-gulo na ako sa pinaparamdam mo sa akin, Doray. Mas masakit pala para sa kanya kapag tinatago ang tunay na nararamdaman. Tinanggihan niya ito noon at mas doble pala ang sakit sa kanya. Pakiramdam ni Doray kahit marami siyang pangamba, para siyang tinutulak na sumugal rito at magtiwala. Nabitiwan niyang cotton pad na hawak at sinalubong ang mga mata nito. I love you, Clyden. Mahal na mahal kita at natatakot ako para sa sarili ko. Hindi ko pa ito nararamdaman kahit isang beses, kaya labis ang pangamba ko. Hindi naman kita lubos na kilala. Hindi matatag ang buhay mo ngayon katulad ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung pipiliin kita sa lahat ng mga bagay na pinaplano ko ngayon sa buhay ko. Napakarami kong pasanin na dapat dalhin. Bahagyang umahon si Clyden. Inabot siya nito at hinawakan sa mga balikat. Hinila siya nito palapit bago dumampi ang labi nito sa mga labi niya. Nagulat si Doray, lalo na sa desperasyon na nadama niya sa bawat halik ng binata. Nablangko ang isip niya. Parang bumuhos sa halik na yun ang lahat. Lahat ng sakit, tensyon, at mga hindi nasabing nararamdaman. Hindi siya humiwalay. Tinugon niya lang yon at ipinulupot ang mga braso sa leeg nito. Nang tuluyan na silang maghiwalay, mabigat na ang paghinga ni Clyden. Bakit mo ako tinanggihan kung mahal mo naman ako? Huminga ng malalim si Doray at pilit na pinapatatag ang kanyang emosyon. Masyadong maraming bagay ang dapat kong isipin. Alam mo naman na mahirap lang kami, di ba? May sakit pang ate ko at hindi naman responsable ang kuya ko. Kaya ako lang ang inaasahan nila. Kailangan kong nandyan para sa kanila. Nais kong gumawa ng magandang buhay para sa kanila, na pumunta sa ibang bansa upang bigyan sila ng buhay na nararapat para sa kanila. At hindi ko maaring ipagsapalaran ng isang relasyon na makakahadlang doon. Hindi naman ako sigurado kung seryoso ka sa akin. Natakot akong magtiwala. Lalo na't alam na alam ko lahat ng mga kalokohan mo. Lumambot ang ekspresyon ni Clyden at marahang hinawakan ng mukha niya. Hindi mo ba nakita? Kaya ko yun. Kaya ko magtino kung ikaw naman ang kapalit. Susuportahan kita ano man ang mangyari. Hindi kita bibigyan ng kahit na anong dahilan para matakot ka. Mahal kita. Napabuntong hininga si Doray at bago pa siya makapagsalita, hinalikan siya muli ni Clyden. Nagtagal ang halik at puno ng mga pangakong hindi nasabi. Walang sabi-sabi, hinawakan ng binata ang kamay niya at dinala sa kwarto nito. Nagkaroon pa rin ng kawalan ng katiyakan sa pagitan nila, ngunit sa sandaling yon, parang hindi nila agad kailangang magkaroon ng mga sagot. Hanggat nagbabahagi sila ng kanilang nararamdaman, parang sapat na yon para kay Doray. Kinagabihan, dahan-dahang nagising si Doray sa kama ni Clyden. Bumilis ang tibok ng puso niya at mabilis na sinubukang hilahin ang kumot para matakpan ang sarili. Bakit ang bilis mong bumigay? Matanda ka na, oo, pero hindi ka pinalaki ng nanay mo ng ganyan. Mahinang sermon ni Doray sa sarili. Ang mga alaalay bumalik na parang mga alon. Biglang namula ang kanyang mga pisngi. Anong ginawa nila? Paano sila naging ganoon?
Mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kumot sa kanyang dibdib. Mas lalong tumitindi ang kanyang kahihiyan. Bumaling ang tingin niya kay Clyden na mahimbing pa rin natutulog sa tabi niya. Saglit na lumambot ang tingin ni Doray nang maalala niya kung gaano ito naging banayad, kung paano pinaramdam ng binata na ligtas siya sa mga bisig nito sa kabila ng kanyang mga takot at pagdududa. Doray, bulong ni Clyden nang magising. Okay ka lang ba? Natigilan siya saglit, hindi sigurado sa isasagot. Okay lang naman. Thank you. Mahinang sabi nito. I love you. Hindi siya sigurado kung anong sasabihin o kung paano tutugon. Bahagya siyang napaatras sa kama. Hindi sigurado kung paano haharapin ang tindi ng nararamdaman nito. Gayunpaman, hinawakan siya ni Clyden sa likod at kinabig palapit. Please, huwag ka nang lumayo. Alam kong nahihirapan kang magtiwala sa akin dahil sa attitude na meron ako. Pero seryoso talaga ako at may nangyari na sa atin. Malumanay at may pagsusumamong sabi ni Clyden. Ano tayo ngayon, Doray? Pagkatapos ng lahat, ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Hindi ko pa alam. Pag-amin niya at nanginginig ang boses. Inihanda ko ng lahat para makapunta sa ibang bansa. Ginagawa ko ang mga kinakailangan at inaayos ang lahat. Hindi ko alam kung anong susunod sa atin, Clyden. Pagkatapos nito, dahil wala naman talaga ito sa plano ko. Lumambot ang ekspresyon ng binata. Kung gayon, hayaan mo kong maging bahagi ng mga plano mo. Pangako, hindi ako magiging pabigat sa'yo. Please, bigyan mo ako ng pagkakataon. Gawin mo kong boyfriend, Doray. Hayaan mo kong makasama ka. Bumilis ang tibok ng puso ni Doray. Sige, boyfriend na kita. At oo, gusto kong maging parte ka ng buhay ko, Clyden. Hinalikan ng binata ang tuktok ng ulo niya at mahigpit siyang niyakap. Salamat talaga, Doray. Hindi sigurado si Doray pero gagawin niya pa rin kung ano ang sinisigaw ng puso niya. Kaya habang nagkokompleto siya ng requirements, abala naman si Clyden sa pag-aaral nito. Gusto sana siyang ihatid sundo kung saan man siya pupunta, subalit hindi siya pumayag. Hindi, Clyden, magiging abala ako sa'yo. Kaya ko namang mag-commute, sabi ni Doray. Hinahaplos ng hinalaki nito ang kanyang kamay. Pero ayoko nahihirapan ka. May sasakyan naman ako. Naningkit ang mga mata niya. Sige nga, paano pag-aaral mo? Mag-aral ka. Makinig ka sa mga magulang mo. Saka hindi ka ba napapagod maging estudyante? Sikapin mo nang makagraduate, ah. Tumango naman si Clyden at mas lalo siyang isinandal sa dibdib nito. I love you. Sisikapin kong makagraduate. Pinapatatag mo ng buhay mo ngayon at gusto rin kitang sabayan. Ayoko rin na palagi kang matatakot na pinili mo kong patulan. Napakagatlabi si Doray. Pasensya ka na. Hindi ko lang kasi talaga kaya na magdagdag pa ng sakit ng ulo. Dahil siguro kasi nasanay talaga ako kay Kuya Banoy na hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago. Kaya kapag may nakita kong tila katulad niya na walang direksyon sa buhay, parang hindi ko agad gustong i-entertain. Kapag pinatulan ko, ang iniisip ko, para lang akong kukuha ng batong ipupukpok sa ulo ko. Napabuntong hininga si Clyden at hinagod ang braso niya. Naiintindihan kita. Ganyan ka ang klase ng babae. Naiintindihan ko na ayaw mo ang mga lalaking parang walang pangarap sa buhay. Tipid siyang napangiti. Kung paiiralin ko, kung papalarin ako sa pag-a-apply sa abroad, kakayanin mo kayang LDR? Narinig niyang mabigat na hininga ni Clyden. Hindi ko kaya. Pero kakayanin ko. Mahal kita kaya magtitiis ako. Ayokong patigilin ka sa mga gusto mong gawin kahit gustong gusto ko. Isa pa, patigilin man kita, wala pa akong may bibigay sa'yo. Hindi ako pwedeng umasa na lang sa negosyo ng mga magulang ko. Napangiti ng tuluyan si Doray. Talagang tumitino na si Clyden. Natutuwa siya na nakikinig ng ganoon ang binata sa kanya. Yun nga lang, mukhang hindi na matutuloy si Doray sa pag-a-apply. Nakaramdam siya ng mga sintomas at nang i-check niya, doon nakumpirma ni Doray na siya ay buntis. Masaya naman siya pero hindi niya lang inaasahan. Hay, pero ano bang aasahan ko?
Hindi naman kami gumagamit ng proteksyon. Nasapo na lang ni Doray ang noo. Kaya simula ng araw na yon, nawala sa mga plano niyang pag-abroad. Medyo nalulungkot lang siya dahil mukhang bibiguin niya ang kanyang ina. Nangako pa naman siya na bibigyan ito ng magandang buhay. Hindi mareresolba ni Doray nang mag-isa ang kanyang problema. Kaya naman, balak niya munang sabihin kay Clyden. Kaso, sa pagbukas niya ng gate at pagpasok sa loob, ang pamilyar na tunog ng pagtawa at pagklink ng mga baso ay umabot sa kanyang tenga. Amoy alak ang hangin. Huminga si Doray ng malalim at sinusubukang maging kalmado. Pero pagpasok niya sa sala, kumulo ang dugo ni Doray. Doon, sa gitna ng silid, napapaligiran ng mga kaibigan ni Clyden, naabutan niyang umupo sa kandungan ng binata ang ex-girlfriend nito. Kumabog sa mapanuksong sigaw ng mga kaibigan ang buong silid. Sige na, Clyden, bigyan mo siya ng halik. Sigaw ng isa nitong kaibigan. Clyden, alam namin gusto mo. Sunggab na. Natigilan si Doray. Pinagmasdan niya si Clyden na halatang hindi komportable at itinulak ang dating kasintahan mula sa kandungan. Tiningnan nitong dalaga ng may inis, pero huli ng lahat. Naninikip ang dibdib ni Doray sa magkahalong sakit at galit. Pakiramdam niya'y nadudurog ang kanyang puso sa bawat segundong lumilipas. Ang kanyang tiwala ay nadudurog na parang mga alikabok sa hangin. Bago pa siya makalayo, namataan na siya ni Clyden na nakatayo sa may pintuan. Ang ekspresyon nito ay nagbago, mula sa inis patungo sa pagkagulat. Nanlaki ang mga mata ng binata at mabilis na napatayo. Doray, Ayaw niyang makarinig ng mga dahilan. Bakit siya nandito? Nanginginig ang boses ni Doray habang pilit niyang pinipigilan ang mga luha. Bakit siya nakaupo sa kandungan mo? Ibinuka ni Clyden ang bibig upang magpaliwanag, pero mas abala na ang binata sa pinapakita niyang emosyon. Pinanood ni Doray ang mga kaibigan nito na mga konsentidor pa. Sa wakas ay naglakad si Clyden patungo sa kanya. Puno ng paghingi ng tawad ang mga mata nito. Sorry, sabi ni Clyden at sinusubukang hilahin siya sa isang yakap. Ngunit umatras si Doray. Hindi yun seryoso, I swear. Basta joke lang nila yun. Nanginginig na siya ngayon. Pumunta ako dito para pag-usapan ng isang importanteng bagay, Clyden. Pagkatapos, eto palang maabutan ko. Lumambot ang mukha ni Clyden, ngunit bago pa ito makasagot, napaluhan na si Doray. Mas nanaig sa kanya ang pagkabigo sa binata, kaya tumalikod siya at tumakbo palabas ng bahay na yon. Hindi na siya makahinga ng maayos. Boses ni Clyden ang tumawag sa kanya. Doray, please, intayin mo ako. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Mali ang iniisip mo sa nakita mo. Hindi alam ni Doray kung saan siya pupunta. Kailangan niya lang lumayo sa binata. Nagtiwala siya kay Clyden. Naniniwala siya na tapos na ito sa dating buhay nito. Ngunit hindi pa pala. Naabutan siya ni Clyden habang habol-habol ang hininga nito. Hindi ko sinasadya na makita mo yon. Sorry kung nasaktan at na-offend ka. Hindi ko rin naman gusto yon. Nagalit din naman ako sa kanila. Gusto lang nilang magkaroon ng isang huling party bago ako tumigil sa buhay na ganun. Please, huwag kang umalis ng ganito. Mag-usap muna tayo. Huwag ka na ulit tatakbo. Pinunasan ni Doray ang mga mata't umiling. Nadagdagan mo lang ang lahat ng pagdududa ko sa iyo, Clyden. Akala ko tapos ka na dito. Pasensya na. Pagmamakaawa ni Clyden sabay abot ng kamay sa kanya. Hindi na mauulit. Please, huwag mo kong iwan. Napaatras si Doray. Hinayaan mo siyang umupo sa kandungan mo. Pero ang hindi ko maintindihan, ex-girlfriend mo na nga pero bakit kasama mo pa rin sa inuman nyo at pumupunta pa rin sa bahay mo? Hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan pa kita. Niyakap siya ni Clyden ng mahigpit. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Hindi ko na ginustong bumalik sa buhay na yon. Hindi ko alam na isasama nila si Monique. Please, wag mo kong iwan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Kailangan ko lang ng space ngayon. Kailangan kong malaman kung tama bang desisyon na tanggapin ka sa buhay ko. Pabayaan mo na lang ako sa ngayon. Isang putol na buntong hininga ang pinakaulan ni Clyden at puno ng sakit ang boses. Hindi ko kayang mawala ka, Doray. Please, huwag ka munang umalis.
Mag-usap pa tayo. Hindi pa maayos ang lahat sa atin. Ngunit humiwalay si Doray. Kailangan mong magbago, Clyden. Hindi ko gusto tong mga ginagawa mo. At sa ngayon, kailangan ko munang mag-isip. Namuo ang luha ni Clyden. Gano'ng katagal at anong dapat mong isipin? Kapag binigyan ba kita ng space, babalik ka pa, Doray? Walang ibang salita. Tumalikod si Doray at naglakad papalayo. Naiwan si Clyden na nakatayo doon. Gulong-gulo ang isip ni Doray. Masyado siyang emosyonal. Hindi siya makapag-isip ng tama. Buntis siya at para siyang naliligaw. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Dahan-dahang lumakad si Doray pa uwi. Gusto niyang sabihin sa kanyang ina, ngunit nang makarating siya sa pinto, nakarinig siya ng sigaw ni Lyda mula sa loob. Itinulak niyang pinto at agad na nakita ang kanyang inang si Lyda. Nakatayo ito habang nakahalukip-kip at bangis ang nakaukit sa mukha. Nakaupo sa upuan ang kanyang kuya Banoy. Namumula ang mukha nito sa frustration. Nakatayo naman sa may pintuan ang kasintahan nitong Selena at mukhang kinakabahan. "Banoy!" sigaw ng kanyang ina. "Paano ka naging pabaya? At ngayon gusto mo siyang dalhin dito? Sa tingin mo kaya nating tanggapin ng ibang tao? Eh halos kulang na nga tayo. Tanging si Doray na lang ang maaasahan ko rito. At may pangarap kasi walang maasahan ngayon. Tapos eto at nang buntis ka pa pala ng babae." Si Kuya Banoy na palaging palasagot ay hindi nagpatinag. "Hindi ko naman to plinano, Nay. Gusto ko lang alagaan si Lena at ang baby. Pinalaya siya sa kanila. Wala siyang matutuluyan. Alam ko nagkamali ako pero gusto ko namang ayusin to." Nakita ni Doray ang pumumula ng mukha ng kanyang ina. Halatang manipis ang pasensya nito. "Gusto mong ayusin ito? Sa pagdadala ng mas maraming problema sa bahay na ito? Ni wala kang stable na trabaho, Banoy. Kasi tamad ka. Ni hindi mo kayang suportahan ng iyong sarili at puro na lang asa kay Doray. Ikaw pang panganay tapos ikaw pa ang ganyan. Pabigat ka na nga ngayon sa amin, lalo na dyan sa girlfriend at magiging anak ninyo. Hindi mo alam kung paano buuin yung buhay mo at ngayon gusto mong magdagdag ng higit pang mga pasanin sa amin. Mahiya ka naman sa kapatid mo." Hindi komportable na lumipat si Banoy. "Gagawa ko ng paraan. Kailangan ko lang ng panahon." Pero tapos na si Lyda. "Hindi! Matagal ka ng pabigat. Ayoko magsalita nun dahil ako lang ang sasakit ang ulo. Pero grabe ka, Banoy. Hindi ko na kaya. Hindi ko matatanggap si Lena dito. Ikaw ang gumawa ng gulo na yan kaya ikaw ang umayos. Matuto kang masanay na maghirap para alam mong mabibigat ang ginagawa mong desisyon sa buhay." Nagpatuloy ang pagtatalo, ngunit nasa ibang lugar ang isipan ni Doray. Masyadong pamilyar ang eksena sa harap niya. Isa pang gulo kung sasabihin niya na buntis din siya. Gusto niyang sabihin sa kanyang ina. Gusto niyang ipagtapat ang buhay na nasa kanyang sinapupunan. Ngunit sobrang bigat ng katotohanan, lalo na sa lahat ng kaguluhang idinulot ni Banoy. Damang-dama ni Doray ang bigat ng sariling sitwasyon na bumabagabag sa kanya. Ang dami-dami niyang pangako sa kanyang ina. Ngunit ngayon, naroon siya, buntis na walang ideya kung ano ang susunod na gagawin. Gagaya rin pala siya sa kuya niya na may dalang problema. Sa mga lumipas na araw, kumilos lang siya ng normal. Kahit hindi pa siya sigurado sa mga gagawin, hinayaan niya na muna rin si Lyda ang pumunta sa mga Guevara dahil hindi naman umaatake ang sakit sa likod nito. Kaya lang isang araw, muli na namang nanakit ang likod ni Lyda. Ayaw niya sanang pumunta pero wala siyang magawa. Wala pang ang ideya ang kanyang ina sa relasyon nila ni Clyden. Kaya talagang magugulat ito kapag nalamang buntis na siya. "Doray!" Mahinang sabi ni Clyden at baka sa boses ang pag-aalala. "Alam kong masama pa rin ang loob mo. Pwede ba tayong mag-usap? Nag-aalala ako sa'yo. Nakita kita kanina na nahihilot nagsusuka. May masakit ba sa'yo? Halika, magpahinga ka muna sa loob. Tumigil ka muna sa paglalaba. Ako na lang ang magtutuloy niyan." Hindi siya nakasagot kaagad, pero hindi pa rin mapigilan ni Doray. "Ikaw ang maglalaba? Talaga? Marunong ka ba? Sa kalabanderang nanay ko rito,
Ako ang pumalit at binabayaran kami. Bakit ikaw ang paglalabahin ko? Napabuntong hininga si Clyden at may halong frustration at lambing ang boses nito. Alam kong nagkamali ako, pero gusto kong ayusin ang lahat. Please, kausapin mo ako, Doray. Miss na kita. Hindi pa rin siya tumitingin sa binata. Nakatutok lang siya sa kanyang gawain. Nais niyang sabihin kay Clyden ang tungkol sa pagbubuntis niya. Pero hindi siya siguradong kakayanin niya ang magiging reaksyon nito. Naghintay si Clyden at pinapanood lang siya. Doray, inabot nito ang braso niya. Please, sorry na. Bati na tayo. Mahal kita, hindi na mauulit yon. Kahit ano gagawin ko, bumalik ka lang sa akin. Humarap si Doray sa binata. Buntis ako, Clyden. Natahimik sila pagkatapos. Nanlaki ang mga mata ni Clyden sa gulat at umawang ang bibig. Ilang sandali pa, isang ngiti ang sumilay sa gilid ng mga labi nito. Buntis? Ulit ni Clyden at may halong kislap ng saya ang mga mata. Doray, talagang buntis ka? Mabilis itong lumapit at hinawakan ng kanyang tiyan. I'm sorry. Alam kong nakaka-stress to para sa'yo. Pero pangako, aalagaan kita. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng aking makakaya. Hindi mo na kailangan mag-alala. Please, sorry na. Bumalik ka na sa akin. Pangako, magtitinong na talaga ako. Damang-dama ni Doray ang sinseridad sa boses nito. Ngunit hindi niya mapigilan ang lumalagong pakiramdam ng pagkabalisa. Masaya ka na buntis ako? Lumambot ang mukha ni Clyden at puno ng lambing ang ekspresyon. Siyempre! Oo naman. Ibig sabihin, hindi natin kailangan maghiwalay. Hindi mo na kailangan pang mangibang bansa. Magkasama na lang talaga tayo. Walang dahilan para maging long-distance relationship tayo ngayon, Doray. Pwede nating buuin ang ating mga buhay dito ng magkasama. Napaatras si Doray ng isang hakbang. Puno ng pagdududa ang mukha niya. Wait, sa tingin mo ba magandang balita to? Na masaya ka na buntis ako para lang manatili ako? Para lang hindi mo kailangang harapin ang pag-alis ko para magtrabaho sa ibang bansa? Sadya mo ba akong buntisin para hindi na ako makaalis? Natigilan si Clyden na wala ang saya sa mukha at napalitan ng guilt. I'm sorry. Iniisip ko lang naman na mas maganda kung dito ka na lang. Ayokong maisip mo na pumunta sa ibang bansa at iwan ako. Alam kong hindi kasama sa plano. Hindi. Pinipikot mo ako. Putol ni Doray at nanginginig ang boses sa frustration. All this time, akala ko sinusuportahan mo ako. Tinutulungan akong ituloy ang mga pangarap ko, ang kinabukasan ng pamilya ko. Pero ngayon nakikita ko na, siguro ayaw mo akong umalis dahil ayaw mo mag-grow ako. Namula ang mukha ni Clyden sa sakit. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang saktan ka. I swear, hindi ko plinano ng ganito. Gusto ko lang bumuo ng buhay kasama ka. Please, magtiwala ka sa akin. Ipinilig ni Doray ang kanyang ulo at ang kanyang mga matay namumuo sa luha. Paano kita pagkakatiwalaan, Clyden? Pagkatapos ng lahat ng nakita ko, matapos kang makitang madali kang bumalik sa dati mong gawi kasama ang mga kaibigan mo. Ang pagpainom, pagpapaparty at hayaan ng ex mo na maupo sa kandungan mo. Paano kita pagkakatiwalaan kung hindi ko kilala kung sino ka? Kaya ang laki ng takot ko sa'yo kasi kabaliktaran ka ng mga tipo ko, Clyden. Para kang kuya ko na pabigat. Bastos sa magulang at walang ibang inisip kundi ang sarili lang. Hindi matatag ang personalidad mo at madaling maimpluwensyahan. Kaya nangangamba ako na tanggapin ka kasi baka sa bandang huli, magsisi lang ako na pinili kita. Lumandas ang luha sa pisngi ni Clyden. Sorry kung ganito. I'm sorry pero sana maniwala ka rin na kapag mahal kita, kaya kong gawin lahat. At yung ex ko, hindi ko alam na sinama siya ng mga kaibigan ko. Ang naabutan mo, wala lang yon. Tinulak ko siya palayo, Doray. Pangako, hindi na mauulit. Please, pagkatiwalaan mo naman ako. Ibigay mo naman sa akin ang buong-buo ang tiwala mo dahil hindi ko sisirain yan kahit anong mangyari. Please, natuto na ako. Bigyan mo naman ako ng chance. Gusto niyang maniwala kay Clyden. Gusto niyang magtiwala sa binata. Ngunit ang pag-aalinlangan ay gumapang sa kanya.
Kailangan niya ng espasyo para makapag-isip. Hindi ko to magagawa ngayon. Hindi ako makapag-isip ng maayos, sabi ni Doray at basag ang boses. Bago pa ito makapagprotesta, tumalikod na siya at lumabas ng bahay. Mabigat ang puso ni Doray at gulong-gulo ang isip. Hindi niya na alam kung ano ang hinaharap na naghihintay sa kanya. Niyakap siya ng kaibigang si Liza nang makarating siya sa apartment nito. Nagulat ako nang tumawag ka. Kailangan mo ng kausap? Napabuntong hininga si Doray at umupo sa sofa. Gulong-gulo ng isip ko, Liza. Wala akong masabihan ng mga problema ko ngayon. Umupo na rin ang dalaga. So, ano bang nangyari? May problema ba kayo ni Clyden? Isang mahaba at nanginginig na hininga ang pinakawalan ni Doray. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nagtaas ng kilay si Liza. Anong nangyari? Sinabi ko na sa kanya na buntis ako. Sagot ni Doray at may bahid ng frustration sa boses. Sa una, nabigla siya pero parang sobrang saya niya. Paulit-ulit niyang sinasabi na magandang balita dahil hindi na ako mag-a-abroad at pwede na kaming magsama talaga. Pero parang hindi tama sa pakiramdam ko. Pangarap ko na kasi ang kapalit, Liza. Idagdag pa ang mga pinag-awayan namin lately tungkol sa pagbabarkada niya. Tumango si Liza. Naiintindihan ko. Pero Doray, kailangan mong intindihin na minsan may mga bagay talaga tayong hindi inaasahan. Naguguluhan ka siguro kasi first time mong pumasok sa isang relasyon. Tapos ganyan ang partner mo. Malayo sa mga tipo mo pero mahal mo. Umiling si Doray. Pero paano ko magtitiwala sa kanya? Hindi mo lang siya manatiling seryoso sa buhay niya. Noon, lagi ko siyang nakikita kasamang mga kaibigan. Nakikipag-asaran pa sa ex. Nakakainsulto yun sa part ko. Basta hindi ko alam kung maasahan ko ba siya lalo na ngayong buntis na ako. Lumambot ang ekspresyon ni Liza. Alam kong natatakot ka pero kailangan mong magtiwala sa kanya. Wala kang choice, siyang ama ng baby mo. Madaling tingnan ang masasamang ginagawa niya pero hindi ba? Sweet naman siyang partner sa'yo. Minsan ko pa lang siyang nakilala pero nakikita ko kung gaano kanya kamahal. Handa siyang gawin ang lahat para sa'yo. Natulala si Doray. Paano kung hindi siya seryoso sa anumang bagay? Ang dali-dali niyang maimpluwensyahan. Sinalubong ng dalaga ang mga tingin niya. Naiintindihan ko ang mga pagdududa mo. Pero parte naman niya ng pag-ibig, di ba? Hindi natin maaasahan na magiging perpekto ang lahat. Pero kailangan mong magtiwala sa kanya, Doray. Suportahan siya kahit na magulo ang lahat. Kasi ikaw na nga ang nagsabi na mahal mo rin naman siya. Kung natatakot ka na maimpluwensyahan siya ng iba, bakit hindi ikaw ang umimpluwensya sa kanya? Nakikita ko, nakikinig naman si Clyden sa'yo. Kung nahihinaan ka sa pundasyon ng pagkatao niya, bakit hindi na lang ikaw ang magpatatag, hindi ba? Tumingin si Doray sa kaibigan niya. Pero paano ko malalaman kung siya na talaga? Paano ko malalaman kung karapat-dapat siyang pagkatiwalaan? Marahan nang umiti si Liza. Hirap kasi makipagrelasyon, parang trial and error lang talaga. Ang gawin mo na lang, manatili ka sa kanya kahit wala siyang mabibigay sa'yo kundi ang sarili niya. Kapag ginawa niyang lahat para maibigay ang deserve mo, doon makikita mo kung gaano kanya kamahal ng totoo. Mapapatunayan mo rin na mahal mo siya kasi nanatili ka sa tabi niya sa panahong hindi naniniwala sa kanyang iba. At kapag mayroon na siya, kapag maganda ang buhay at pareho kayong nasa mas magandang lugar, kailangan mong tingnan kung mananatili siya. Kung mananatili siya, malalaman mo na siya na talaga ang tamang lalaki para sa'yo. Kung mahal ka naman ni Clyden, patutunayan niya naman ang sarili niya. Tumango si Doray at nakaramdam ng kaunting kaginhawaan. Wala pa rin siyang sagot pero siguro tama si Liza. Siguro talagang nangangailangan ng tiwala ang pag-ibig. Kaya nang makauwi si Doray, nagulat na lang siya nang makita roon si Clyden. Mukhang magalang itong nagpaalam sa relasyon nila at sinabi na rin kay Lyda ang kalagayan niya. Iyak nang iyak ang kanyang ina pero nang sinabi ni Clyden na pananagutan siya, bahagya itong kumalma kahit paano. Bakit ka pumunta mag-isa rito? Tanong ni Doray. Hindi ka natatakot sabihin sa pamilya ko? Marahang umiling si Clyden. Kinabahan lang. Ayoko rin na buntis ka at ikaw pang haharap sa pamilya mo. Huwag ka rin mag-alala. Sasabihin ko rin sa mga magulang ko ang tungkol sa pagbubuntis mo. Pananagutan kita.
pakakasalan kita. Pero hindi muna ngayon. Tipid na tumango si Doray. Bahagyang kumalma muna sa pag-aaway nila. Nagpatuloy si Clyden sa pagsasalita. Alam kong wala pa ako ngayon, kundi ang umasa lang sa mga magulang ko at maging pabigat. Pero gagawin kong lahat para magbago ang tingin mo. At kapag handang-handa na ako, saka ako maglalakas loob na hingin ulit ang kamay mo sa nanay mo. Ayokong maging ganito lang. Magkakaroon na ako ng pamilya kasama ka, kaya gagawin ko ang lahat. Maghihintay ako kung ganon, mahinang sabi ni Doray. Namuo ang mga luha ni Clyden at mahigpit siyang niyakap. I'm sorry. Gumanti na rin siya ng yakap. I'm sorry din. Hindi ako nagtitiwala sa'yo. Basta aayusin natin to ha. May bibi na tayong dapat isipin. Tumango agad si Clyden at mas lalo pang yumakap sa kanya. I love you. Sorry talaga kung palagi na lang kitang nabibigo. Sinabi na nga ni Clyden sa mga magulang nito ang tungkol sa pagbubuntis niya. Hindi na rin naman nagalit ang mga ito at hinayaan na lang. Boto pala sa kanya ang mga ito dahil nakikita na unti-unting nagtitino si Clyden kapag siyang kasama. Natutuwa rin dahil mabait at maalaga talaga si Doray. Lumipas ang mga buwan, tuluyang nakagraduate si Clyden. Walang paglagyan ng saya ang mga magulang nito. Sa wakas, tapos na ang pagiging estudyante ng binata. Seryoso ka ba, Clyden? Girlfriend mo yan? Hindi kami naniniwala. Ang ganda at mukhang mabait. Mukha bang papatol sa'yo? Saad ng kaibigan ni Clyden. Masama namang tumingin ang binata sa mga ito. Girlfriend ko nga. At mapapangasawa ko na rin. Tingnan niyo ang tiyan. Akong tatay niyan. Tumingin sa kanya ang mga kaibigan ni Clyden. Ginayuma ka ba nito? Bakit mo pinatulan ng isang to? Dora, hindi mo dapat pinatulan. Masisirang buhay mo. Puro kopya lang ang alam nito sa klase. Inasar pa si Clyden ng mga kaibigan nito na kasabay nag-graduate. Natawa na lang siya at hinayaan si Clyden sa mga ito. Pagka-graduate, hindi agad nag-aksaya ng panahon ng binata. Nagpundar kaagad ito ng negosyo. Sa awa ng Diyos, lumago at ginabayan din ng mga magulang na negosyante. Nagkaroon na ito ng franchise ng local courier service provider. Hindi rin nagtagal, kinasal na silang dalawa. At ngayon naman, magbubukas sila ng bagong negosyo nila na car wash na may kasamang resto. Bakit car wash? Tanong ni Doray habang pinagmamasdan ng anak nilang tumatakbo sa mga kubo. Tumaas ang kilay ni Clyden. Hindi mo ba natatandaan? Peace offering ko sa'yo to. Sa unang pagkikita, natalsikan ka ng putik. Sana ngayon, nakabawi na ako. Mahina naman siyang tumawat yumakap sa kanyang asawa. Naisip ko pang gasgasan ng sasakyan mo sa sobrang inis ko. Natatawa naman siya nitong hinalikan sa noo. I love you. Salamat sa pagdating sa buhay ko. Nagkaroon ako ng direksyon ng dahil sa'yo. Mas lalo siyang napangiti. Masaya na siya at buong buo ang kanyang tiwala kay Clyden. Hindi man natupad ang mga plano niya sa buhay, magandang pamilya naman ang ibinigay na kapalit ng Diyos sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kapag ang inyong mga kapareha ay walang direksyon, maging kompas sana tayo na gumagabay sa kanila. Dahil ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, ngunit sa paniniwala na sabay kayong magiging successful sa buhay. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.